In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O most holy Virgin Mary, Mother of God and of mankind, welcome to our dear parish, a parish diocese of San Pablo that wants to belong to you, by receiving you with unique appreciation, joy, and devotion. When you appear to the three children shepherds of Fatima, you immerse their innocent souls in the supernatural graces that assisted them to carry their crosses and life tribulations with admirable strength and resignation. Kindly immerse ourselves in divine love, renouncing your immaculate heart and having a vehement desire to practice Christian virtues as we love intensely the Sacred Heart of your divine Son, the child Jesus, who in Pontevedra requested reparation and consolation to your motherly heart. Forgive from our family homes the evils and disgraces, as we have resignation to accept God's will, accepting the sorrows sent by His divine mercy to bring us to share in His passion and death, in order to participate in His resurrection. Grant us all to live in perfect harmony and charity with our neighbors, with a holy life, having the consolation to receive your assistance in the hour of our death. As we honor your visitation to our lives, make us practice the first Saturday's devotion with a profound spirit of reverence, praying of the Holy Rosary, receiving Holy Communion in a state of grace, confessing our sins monthly, meditating the mysteries of the Holy Rosary with the intention of repairing your immaculate heart from the terrible sins of our societies, in order to receive the great promise of your immaculate heart in Pontevedra, the salvation of our souls, peace to the world, conversion of poor sinners, and conversion of Russia, making possible the coming of the triumph of the Immaculate Heart of Mary and the Sacred Heart of Jesus in our days. We ask these graces, the eternal Father, through our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, all honor and glory, by the intercession of the Immaculate Heart of Mary. Amen. Chaste Heart of Saint Joseph, Immaculate Heart of Mary, Sacred Heart of Jesus, guide us through Christ. Bilang pagkakalad po sa mahal na Virgin Maria at awitin ang Salve Regina. Amen.
Prepare the body and soul of Mary, glorious Virgin and Mother, to become the worthy habitation of your Son. Granted by her gracious intercession, in whose separation we rejoice, we may be delivered from present evils and from everlasting death, to the same Christ our Lord. May the divine assistance remain with us always. Magsiupo po muna tayong lahat. Magandang tanghali po. Palakpakan po natin ang mahal na Birheng Maria, ang kanyang anak na si Jesus Cristo. Unang higit, ako sa ngalan po na bubuo ng Foreign Apostolate of Fatima, Diocese and Division sa Diocese of San Pablo, ang ating pong pasasalamat sa inyong pura paroko, Father David Reyes, kasama po ang kanyang katuwang pari, Father Reynald Atienza, ang inyong pong diyakono, si Reverend Christian Roberto, ang bumubuo po ng PBC at DFC sa mainit pong pagtanggap sa imahe ng Immaculate Heart of Mary of Pontevedra. Palakpakan niyo po ang bawat isa. Piliin po ang bawat isang nandito. Baka hindi po wala ako kilala. Ako po si Father Carl. Ako po ang director ng WAF sa San Pablo. Ano po? At ako may galing sa katedral. Sasamahan ko din po ang imahe sa pag-ikot dito sa Lawa, sa Elvira, at sa huling mga nalalaging araw sa katedral din po ng San Pablo. December 10, 1925, nagpakita muli ang mahal na Birheng Maria kay Sister Lucia. At sa pagpapakita niya ngayon ay kasama naman niya ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Anong sabi ng Panginoon kay Sister Lucia? Huwag niyo nang pahirapan ang puso ng aking ina. Huwag niyo nang pahirapan ang puso ng aking ina. At tingin ko naman, yung inyong pagparito ngayong tanghali, yung pagbilag niyo kanina sa labas, yan ay kaunting sakripisyo kahit pa paano ay maiusan ang paghihirap ng puso ng ating ina, ang mahal na Birheng Maria. At sa aparisyon na yun, doon din italye ano nga ba ang gagawin natin tuwing unang Sabado ng buwan. 5 consecutive First Fridays. Yung tinatawag natin First Saturday Devotion. Mamaya, may magsasalita po sa inyo para mas maintindihan po natin itong pagdedevosyon na ito. Mga kapatid, pagtingnan po natin ang imahe na ito ng mahal na Birheng Maria, ang unang titignan po ninyo ay yung kanyang anak. Ang unang titignan ninyo ay yung kanyang anak. Bakit? Sapagkat yung anak ang unang mangungusap sa inyo. No? At pag nangusap ang anak, at ang susunod na titignan, yung puso. Yung puso inahawak ng kanyang ina. Sa kanyang ina, si Mama Mary. Marami sa inyo, mga ina, tama ba? Alam niyo kung paano mahirapan ang inyong puso pag ang anak ay pasaway, pag ang asawa ay hindi sumusunod sa inyo, hindi po ba? At ang mensahe ni Jesus ay huwag pahirapan ang puso ng ina. Huwag pahirapan ang puso ng ina. At kaya nga, kung narinig natin ang tinig na iyon ng ating Panginoon at makikita natin ang puso ng kanyang ina, it should move us to mission. It should move us to spread more the message of Our Lady of Fatima. No? Ang pagsabi po natin sa apostolado ito, sa World Apostolate of Fatima, ay hindi lang basta masaya kasi may kachikahan tayo. Hindi lang masaya kasi may uniform tayo, ang ganda-ganda, di ba? Pero mabigat ang atas sa atin. Hindi lamang sa mga miyembro ng WAF, pero sa bawat isang nakakarinig ng mensahe ng mahal na Birhen. Mabalag po kayo sapagkat binisita kayo ng mahal na Birheng Maria.
Maria, binisita po kayo ng kanyang anak sa araw na ito. May bukas pa at meron pang makalawa. Ano po, na mamamalagi ang mahal na biring ito. So starting today, ipalaganap po ninyo sa inyong pamilya, sa inyong ating bahay, sa inyong mga kasama sa barangay. Nandoon si Mama Mary sa Fatima, sa Lawa, sa Our Lady of Fatima Parish sa Lawa. Puntahan natin nang mapakinggan natin ang kanyang mensahe at tulungan natin na maibsan ang paghihirap ng puso ng ina ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po muli sa inyo pong lahat na naririto, maraming salamat sa paligid ng pagtanggap sa mahal na Birheng Maria, David, sa National Committee na nagdala ng imaheng ito. Welcome to the Diocese of San Pablo. Welcome po sa parokya sa Lawa. Welcome na din, advance welcome sa mga susunod na parokya na inyo po pupuntahan. Palapakan po ulit natin ang mga nilainya. Father Carnival po lang daw pasimulan ng ating hourly recitation of the Holy Rosary. Okay, magandang tanghali po sa ating lahat. Hail Mary! Yan. So, tayo po ay sabi nga po ni Father Carl at ni Father Renan, papagal po tayo at isa po tayo sa binisita ng Immaculate Heart of Mary o Pontevedra. So, umpisa po natin ang ating hapon sa pamamagitan po ng katekismo. At yun po ay bigyan sa atin. So, ikilala ko sa inyo ang International Vice President ng World of Dr. Fatima. Siya po ay siya po ang nagdala ng imahe po ito mula sa Fatima, Portugal, papunta po rin sa Pilipinas. Kasakay na sa aeroplano ang Mother Maria at ang kanyang anak po. So, binibigay ko na po sa inyo. Baka sa na rin ang magpapaliwanag ko, magpapakilala ko lang sa inyo, si Kuya Reynald Andales. Siya po ay taga Cebu. Salamat po kay Kim, Father Carl, Father, sa napali dito sa Fatima. Siguro maganda ito. Okay. Salamat sa inyong mainit na pagpanggap sa imahe ng Immaculate Heart of Mary Pontevedra. Para mas lalo natin maintindihan the connection, bakit ba iba si Mama Mary dito? Bakit kasama na si Jesus? Ibang imahe na naman yan. Still say it's Mama Mary. This is the continuation of the story of Fatima. Lahat po sa atin ang ating pong nalaman sa istorya ng Fatima hanggang May to October lang. So after that, hindi natin alam na meron palang continuation ng mga apparition after the apparition in October. No? So para mas lalo natin maintindihan, allow me to bring you back kung saan nagsimula ang istorya ng Fatima. The story of Fatima started not in 1917, but it started in 1916, when the angel of peace appeared to the three children, Francisco, Jacinta, and Lucia. That time, when the angel appeared to the three children, she asked for prayers and sacrifices. The angel prepared three children for the coming of our Blessed Mother. But when Our Lady came
1917, on May 13, Our Lady is asking not only prayers and sacrifice, but Our Lady is asking for everything. Ano ba niya hinihingi yung everything sa tatlong bata? Sabi niya, are you willing to offer yourselves to God and bear all the sufferings He will send you? Yun po ang everything, Mary. Are you willing to offer yourself? Yung kabuuan mo. Are you willing to offer yourself? In behalf of that way, kasi sa tatlong bata, si Lucia lang po ang communicate with our Blessed Mother. She can see, she can hear, and she can talk to Our Lady. But Jacinta can only see, but she cannot talk. Francisco, neither he can see, he cannot hear, and he cannot speak. That's why during the operation, Francisco is always looking at the two ladies, the two girls. Sino mag-uusap ninyo? Wala akong nakita. No? So, when Lucia learned na si Francisco pala ay hindi makakita, sinabihan niya ang mahal na ina, Francisco cannot see you. Then Our Lady said, tell Francisco to pray the rosary now. Sinabihan, transmit, communicate, Francisco, pray the rosary now. So right there and then, Francisco prayed the rosary, and then let them pray, while Francisco was praying the rosary, yung mata niya, nakikita mo na. So every time Francisco, together with Jacinta and Lucia, when they go to over the area, Francisco right away prayed the rosary. So that you can see Our Lady when she appeared at the top of the home offering. So, Our Lady is asking for everything. Are you willing to offer yourselves to God and bear all the sufferings He will send you? Ang sagot, in behalf of the day, sabi ni Lucia, yes, we are willing. Nung sumagot na si Lucia, yes, we are willing, then Our Lady answered back, then you have much to suffer. Mga lingkay na lang po. Pag sabi ng then you have much to suffer. But the words of Our Lady did not stop on suffering. She said, you have much to suffer, but the grace of God will be your comfort. Kagaya po sa ating lahat, every one of us undergo suffering. May pinagdadaanan tayo ng mga suffering sa ating buhay. Sometimes we stop on suffering. Doon lang tayo nakafocus sa suffering natin. But always remember, every suffering we have, there is always the grace of God that can sustain us. Na malagpasan natin mga sufferings na dinadaanan po natin. That is always go together. If there is suffering, there is grace of God. Huwag kayo malungkot kung meron suffering na darating sa buhay po natin. Because the grace of God will be our comfort. During the operation, Our Lady is asking yung constant request ni Ma'am Mary, ano po yun? Pray the rosary every week? Every day? Hindi ba pray the rosary every September? O every October? Every day. Sabi niya, pray the rosary every day. Bakit? Bakit every day? To obtain peace for the world and the end of war. Because only she can help us. Bakit? Ano bang hinanyan sa rosaryo? Bakit ba kailangan natin dasalin everyday? Hindi ba pwedeng dasalin lang kung wala na tayong pera? O pwede bang dasalin kung may kastit na tayo? Hindi po. Bakit? Because the wish of Jesus, yung mensahe na dala ni Mama Mary when she appeared in Fatima, it's not the message from Our Lady, but the message from Jesus. Sabi niya, Jesus wants to use you to make me known and loved. He wants to establish in the world devotion to my Immaculate Heart. Hindi ka kagustuhan ni Mama Mary mag-devotion tayo sa kanyang kalinis-linis ang puso.
but it is the will of God. And in order for that this devotion to be established in the world, meron pa kayong gagawin. Kaya, she asked, each one was to pray the rosary every day. Ano bang nandyan sa rosary? Ano bang nandyan makita every day? First, it is an act of obedience. In order to establish devotion to the Immaculate Heart, you have to pray the rosary every day. Kung tayo po'y nagdadasal ng Santo Rosario, ano kung gagawin natin? Ano magiging, di ba, ganun kayo hihingin?